Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nagising ako sa loob ng isang hindi pamilya na kwarto. Alam kong hindi ito ang kwarto ko dahil magulo ang mga gamit at amoy lalaki ang paligid. May mga nagkalat din na damit sa sahig at magulo ang kama. Maya-maya ay napangiti ako nang maalala ko ang nangyari sa amin ni Anthony kagabi. Sobrang namiss ko siya. Dahan-dahan akong naupo at sumandal sa headboard ng kama. Nakaramdam pa ako ng kirot sa pagitan ng mga hita ko, pero sinawalang bahala ko na iyon saka bumaba sa higaan. Nilimot ko na ang mga damit ko na nagkalat sa sahig at saka ito sinuot. Let's eat. I know na magugustuhan mo to. Natigilan ako nang marinig ang boses ni Bea mula sa labas. Tahimik pero mabilis akong napapunta sa bukas na pinto ng kwarto ni Anthony at sumilip sa siwang noon. Nakita ko si Bea at Anthony na kumakain sa kusina. Nakatilikod sa direksyon ko si Bea. Kaya tanging si Anthony lang ang nakikita ko na tahimik na sumusubo ng pagkain niya. Naloko na. Bulong ko at maingat na sinarado ang pinto. Hindi ako pwedeng makita ni Bea at sigurado magagalit yun. Oo nga pala, ano yung folder na nasa center table? Dinig kong tanong ni Bea. Nanlaki ang mga mata ko nang maalala ang folder ko na naglalaman ng designs. Iniwan ko nga pala yun sa lamesa kagabi. Design ang isusuot ko sa ball. Tipid na sagot ni Anthony. Naupo ako sa kama. Kahit na medyo malayo sila sa akin, ay naririnig ko pa din ang usapan nila dahil sa siwang ng pintuan. Paano ba ako makakalabas dito? Parang suntok sa buwan ang gagawin ko. Galing kay Stella? Yup. At binabalaan kita, Bea. Kapag sinira mo ulit yun, ay magkalimutan na tayo. Hay naku. Kaya ko lang sinira yung design na yun ay dahil nainis ako sa kanya. Malay ko ba, baka inahas ka na pala niya. Nangunot ang noo ko at mahigpit ang pagkakahawa ko sa bedsheet. Kapag nalaban ba niyang hindi legal na kasal, masasabi pa kaya niya ang mga salitang iyon? Don't talk about her like that. You don't know her. Napangiti ako nang marinig ang sinabi ni Anthony. Really? Ha? So, mas kinakampihan mo pala siya kaysa sa akin ng wifey mo? Napairap ako sa tono ng panalita ni Bea. Kahit na tumatanda na, kerengkeng pa rin ang gaga. Pagkatapos nun ay wala na ako narinig na boses. Tanging ang tunog na lang ng kubyertos ang naririnig ko. Tumayo ako at saka sinilip ang nangyayari sa labas. Naghuhugas na pala ng pinggan si Bea at ito na ang pagkakataon ko. Tahimik akong lumabas sa pinto. Kaya napansin agad ako ni Anthony na nakaupo pa din. Sininyasan niya ako na lumabas na. Kaya kaagad akong tumango at tahimik na naglakad papunta sa pintuan. Hindi sumagi sa isip ko na magagawa ko to. Yung parang number 2 ng iisang lalaking may asawa. Nang makalabas ako ay para ako nabunot ng tinik sa aking lalamunan at muntikan na kaming mahuli. I'm so excited. Napatakip ako sa tenga nang marinig ang boses ni Lester. Para bang mababasag ang eardrums ko sa lakas ng boses niya. Gabi na at nakaayos kaming apat. Nandito kami sa bahay ni Tony. Bridal shower kasi ni Jenny at balak niyang gawin yun sa bar. Nakasuot si Jenny ng peplum style na black dress. Si Lester naman ay strapless dress na above the knee. Kulay yellow ito at may kumikinang na palamuti. Si Tony naman ay nakasuot ng bodycon style na blue dress, kaya hubog na hubog ang katawan niya. Ako ay naisipang mag-usop ng A-line dress na kulay maroon at below the knee ang haba nito. Dahil last night muna bilang unmarried wife, dapat sulitin na natin. Hiyaw ni Tony at may pagtaas pa ng kamay. Let's go na! Wika ni Jenny at naunang lumabas ng bahay ni Tony at sumunod naman kami sa kanya. Nag-aabang na sa labas ang kotse na sasakyan namin.
Sumakay na kami doon at tinahak na ang daan papunta sa bar. Maingay, madilim at maraming tao sa loob nito na makapasok kami. Punong-puno ng tao ang dance floor at maging sa labas ng bar ay may tao na din at halatang mga lasing na. May nagsusuka at pasuray-suray na kasi maglakad. Sumudo lang kami kay Jenny paakyat sa taas kung saan kitang-kita ang mga tao sa baba nito. VIP area ito kung tatawagin. Umupo na kami sa couch at maya-maya lamang ay may dumating na lalaki na may hawak na cake. Bukas magiging misis ka na, Jenny. Blow your candle. Wika ni Lester at sinindihan ang kandila ng cake. Natatawa pa ako habang nakatingin sa kandila. Paano ba naman kasi ay korteng ari ng lalaki? Mga tao talaga ngayon, kung ano-ano na lang ang naiimbento. Hinipan ni Jenny ang cake at nagpalakpakan naman kami. Cheers! Itinaas ni Tony ang basong may lamang alak at maging kami ay nakikimpay na din bago namin sabay-sabay ininom ito. Medyo matapang ang amoy pati na rin ang lasa pero minsan lang to kaya nag-enjoy na kami. Nagsayaw na din kami sa dance floor at tumagay ng tumagay. Hindi na namin alintana kung anong oras na ba ngayong gabi. Sa dami ng nainom namin ay parang umakyat sa utak namin ang lahat ng alak na nainom namin. May amats na kami. One shot pa! Sigaw ni Jenny habang nakapikit at nakasandal sa inupuan. Hindi ko alam kung bakit parang naging anim na ang kasama ko dito. Pero ang alam ko, pare-pareho na kami nakaupo sa couch habang inaantok. Si Lester nakasandal sa balikat ni Tony na nakatukod ang braso sa sandalan. Guys! Lasing na ata tayo. Wika ko at saka tumawa. Wala naman talaga nakakatawa. Hindi ko din alam kung bakit ako tumawa. Lasing? Sinong lasing? Napamulat si Tony at maya-maya ay napapikit din. Oh Jesus! Napalingin ako sa dumating. Si Adi pala. Nakasuot siya ng green long sleeve na polo. Hindi ko sure kung green ba yun pero mukha siyang green na blue. Nagiging colorblind na yata ako kapag lasing. Han? Is that you? Sinubukang tumayo ni Jenny, ngunit bigla siyang natumba. Mabuti na lang at nasambot siya ni Adi. You're drunk. Ihatid na kita. Wika niya at saka inalayan si Jenny na maglakad. Tumigil siya at pinasadahan kami ng tingin. I think I need a backup. Hinugot niya ang cellphone mula sa bulsa at nagtipa doon. Ilang saglit lang ay binuhat niya si Jenny pababa dito. Makalipas ang 15 minutos ay dumating naman si Gary na nakasuot ng sleeveless na kulay peach. Nakabusangot pa ang mukha niya habang papalapit kay Tony. Sinong nagsabing uminom ka? Tanong niya kay Tony na akala mo naman ay makakasagot pa sa kalagayan niya ngayon. Bagay nagmulat ng mata si Tony at dahan-dahang tumayo at saka ngumisi. Hoy! Ang tapang mo ah! Gusto mo bang upakan kita, ha? Kumuyong pa ang kamao niya at sinuntok niya ang dibdib ni Gary pero dahil lasing na ay mahina na lang iyon. Niyakap siya ni Gary at saka na umalis. Sinundan ko lang sila ng tingin. Hays! Buti pa si Jenny, may fiancé na. Si Kevin, may boyfriend na. Baka abutin na lang kami ng umaga dito ni Lester at wala pa ding susundo sa amin. Unti-unti na ako nakaramdam ng sobrang antok. Ngunit bigla akong nagising ang diwa ko na maamoy ko ang pamilyar na pabango. Imposible namang si Anthony yun. Bakit niya ba ako susunduin ay kasama niya ang asawa niya? Natawa na lang ako dahil sa aking naisip. Peking asawa nga pala. Stella, wake up baby. May tumapik sa pisngi ko na dahilan para magising ako. Sumili sa akin ang mukha ng isang anghel. Inangat ako ang kamay ko para haplusin ang mukha niya. Anthony, walang joke ah. Napangiti ako dahil sa sinabi ko sa kanya. Ngayon ko lang siya nasabihin ng ganun. Magagalit kaya siya? Hinampas ko ang mukha niya pero seryoso pa din siya na nakatingin sa akin. Hahampas na sana ulit ako pero nasalag na niya ang kamay ko. Uuwi na tayo. Binuhat niya ako na parang bagong kasal. Ang lakas pala niya. Nakaya niya pa ako na buhatin. Pababa na kami ng hagdan nang silipin ko mukha niya. Nangunot ang noo ko
nang mapansing nakangiti na siya. May saltik ata to. Ngumingiti nang walang dahilan. Pagkamulat ko ng mga mata ko ay maliwanag na ang paligid. Umaga na pala at sobrang sakit ng ulo ko. Parang hihiwalay na ang anit ko sa akin. Pagbangon ko ay saka ko lang nakita ang paligid. Nasa sala na pala ako ng unit ni Anthony. Pagtingin ko sa suot ko ay nagtaka ako na makitang t-shirt ni Anthony ang nasa katawan ko ngayon. Nasaan ang damit ko kagabi? At bakit nandito naman ako sa unit niya? Good morning. Kumain ka muna. Paglingon ko sa kusina ay nakita ko siya na topless pero nakasuot ng apron. Nagluluto ata siya ng agahan. Dahan-dahan akong bumangon dahil parang umiikot ang paligid ko. Na makalapit ako sa kanya ay niyakap ko siya mula sa kanyang likod. Napakabango niya. Gutom ka na ba? Tanong niya sa akin. Ang sakit ng ulo ko. Ano bang nangyari? Nakalabi kong tanong sa kanya. Lasing na lasing kayong 4 kagabi sa bar. Minura mo pa nga ako eh. Ha? Ginawa ko ba talaga yun? Humarap siya sa akin at saka siya sumandal sa lababo. Hinila niya ako at ikinulong sa kanyang mga braso. Yup. At hindi ko yung nagustuhan kaya parurusahan kita. Nakaramdam ako ng takot. Hindi ko naman talaga alam na masasabi ko yun sa kanya kapag lasing ako. Ni hindi ko nga matandang sinundo niya pala ako. Anong parusa ba? Kandotal kong tanong sa kanya. Itinapat niya ang bibig sa tenga ko at nagtayuan ang balahibo ko, hindi dahil sa mainit niyang hininga kundi sa sinabi niya. A painful punishment, but pleasurable. Tumingin siya sa akin na mayroong nakakalokong ngiti. Bago pa man ako makapagsalita ay hinalikan niya na ako agad. Binuhat niya ako at nagpalit kami ng pwesto. Isinampan niya ako sa lababo habang hindi pa din kumakalas sa mga labi ko. Naramdaman ko ang mga kamay niyang gumagapang papunta sa dibdib ko at minamasahe niya iyon. Mahina akong napaungol dahil sa ginagawa niya. Nasa kalagitnaan na kami ng paghahalikan nang pareho kaming matigilan dahil sa isang katok mula sa pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang may isang taong pumasok sa isip ko kung maaaring nasa labas ng pinto. Stay here. Ako na magbubukas. Wika niya at tumango naman ako. Naglakad na siya papalapit sa pinto habang ako naman ay nanatiling nakaupo sa pwesto ko ngayon. Binuksan na niya ang pintuan. Good morning. Boses agad ni Bea ang narinig ko kaya lalo akong kinabahan. Bakit ka nandito? Tanong ni Anthony sa kanya. I miss you. Gusto ko kasing lagi kang kasama. Bumalik ka na kasi sa mansyon. I have a fever. Umalis ka na. Akmang isasarado na niya ang pinto nang pigilan iyon ni Bea. Really? Aalagaan kita. Para gumaling ka na aga. I can take care of myself. Just leave me alone, Bea. Isasarado na sana niya ito ulit nang pigilan naman ang babaeng yon. Diyos ko, bakit hindi lang kasi siya umalis? I'm your wife, Anthony. And it was my responsibility to take care of you. Papasukin mo nga ako. Nagpumilit siyang pumasok pero dahil malaki ang katawan ni Anthony ay hindi siya makatuloy. Dahan-dahan akong tumayo at naghanap ng matataguan. Isip, Stella, kung hindi pareho kayo magkakaproblema. Naisip kong magtago sa ilalim ng lamesa. Ngunit hindi ko napansin ang baso ng tubig na nakapatong malapit sa duluan nito. Kaya aksidente ko itong natabig at nahulog sa sahig na naging sanhi ng ingay. Big T! What's that noise? Dinig kong tanong ni Bea. It's nothing. Umalis ka na, Bea. No, Anthony. May tinatago ka ba? Papasukin mo nga ako. Nakarinig ako ng mga yabag ng paa papunta sa kinaroroonan ko ngayon. Kaya mabilis akong nagtago sa ilalim ng lamesa. Habang nagdadasal na sana ay hindi niya ako makita. Ngunit mukhang hindi ata nadiling ng Diyos ang dasal ko. Dahil nakita ko ang mga paa ni Bea sa harapan ko. Maya-maya ay hinawi niya ang lamesa dahilan para makita ko. So, may bisita ka pala. Bea, let me explain. Naputol ang dapat sasabihin ni Anthony
nang gawaran siya ng sampal sa pisngi. Kitang-kita ko ang pagkuyom ng kamao niya. 3 years, Anthony. Sa ganung katagal na panahon, hindi pa din ba malinaw sa'yo na ako ang nasa tabi mo palagi? Garalgal na boses ni Bea at alam kong umiyak na siya. Noong masaya ka, sinong nasa tabi mo? Ako. Hindi ako makagalaw sa kinaupon ko ngayon at mistulang na estatwa. Bakit kahit nainis ako kay Bea ay parang naaawar pa din ako sa kanya? Noong nagkasakit ka, sino nag-aalaga sa'yo? Ako. Dinuro niya ang dibdib ni Anthony para hindi pa din siya kumikilos. Bumaling ang tingin niya sa akin at bigla niyang hinila ang buhok ko dahilan para mapatayo ako. Aray! Bitawan mo ako, Bea. Bilit kong hinahampas ang kamay niya pero hindi siya nagpapatinag. Ikaw, malandi kang babae ka. Nagulat ako nang bigla niya akong itulak at tumama ang likod ko sa pader. Namilipit ako sa sakit at napaupo na ako sa sahig. Hindi pa siya nakontento at sinabunutan pa ako at pinagsisipa. Pakiramdam ko ay namamagan ang mukha ko dahil sa dami ng sampal niya. Walang iya ka talaga, Stella. Patuloy lang siya sa pagsabunot. Ako naman ay tinatanggap lang lahat ng katawan ko ang sakit. Bea, enough! Tumigil siya sa panakit sa akin nang marinig ang galit na boses ni Anthony. Ang huli kong nalaman ay nasa harapan ko na si Anthony habang nakaluhod at tinatanggal ang mga hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ko. May bahid ng pag-alala ang mukha niya. Really? Anthony? Siya pa rin palang kakampihan mo? Baka nakakalimutan mo. I'm your wife. No! You're not my wife. What do you mean? Mahinang tanong ni Bea. Our marriage contract is not legal. It means you're not my wife. Binuhat niya ako habang ang mga kamay ko ay nakasabit sa liig niya. Nanghihina na ang katawan ko dahil sa sobrang sakit. Idagdag pa ang hangover ko dahil sa nangyari kagabi. Parang ibibigay na ang katawan ko ngayon. No! Hindi yan totoo. It's not my problem kung hindi ka maniniwala. Ayaw ko na, Bea. Hindi kita mahal. At may iba akong mahal. Naglakad na si Anthony papunta sa pinto. At akmang lalabas na muling magsalita si Bea. Sasabihin ko to kay Tito Johnny. At sa oras na lumabas ka ng pintuan kasama ang babae na yan, para mo na din tinalikuran ang sarili mong pamilya. Mamili ka, Anthony. Ang babae na yan o ako at ang pamilya mo. Bahagya akong iminulat ang mga mata ko at tiningnan ang reaksyon ni Anthony. Blanko lamang ito at diretsong nakatingin sa kawalan. Ilang segundo ang lumipas at lumabas siya ng pinto at iniwan namin si Bea doon. Hindi ako makapaniwala. Hindi siya sumagot at sa halip ay lumabas siya ng unit kasama ako. Ibig sabihin, ako ang pinili ni Anthony? Ginagamot ng nurse ang mga sugat at pasa ko sa aking katawan. May sugat pala ako sa gilid ng kilay ko at nagdugo din ang ilong ko dahil sa dami ng sampal na natamo ko kay Bea. Tingala po, wika ng babaeng nurse at ginawa ko naman ito. Gamit ang cotton bud, tinanggal niya ang mga dugo sa ilong ko. Medyo mahapdi din pero tinis ko na lamang. Nilagyan niya ng band-aid ang sugat sa kilay ko at pagkatapos ay iniwan niya na ako. Natanong ko si Anthony na naglalakad papunta sa direksyon ko. Nagbayad siguro siya ng bill. Kumusta ang pakiramdam mo, Stella? Tanong niya at hinawakan ng kamay ko. Okay na ako. Huwag ka na mag-alala. Nakangiti kong tugon at hinaplos ang mukha niya. Ang dami mong sugat. Kaya mo ba bang tumayo? Bakit? Pangit na ba ako? Nakalabi kong tanong pero tumawa lang siya at saka kinulong ang mukha ko sa mga palad niya. You're the most beautiful girl in my eyes. Always remember that, Stella. Hinilikan niya ang noo ko at saka siyang umiti. Paano ka na? Nagpakawala siya ng buntong hininga. Chinek ko kanina ang bank accounts ko at credits ko galing kay Dad. Zero balance na lahat. Tinawagan ko din ang kondominium kanina. Binawi na din ni Daddy yung perang binayad sa unit ko. Para akong nakukonsensya na walang dahilan. Pakiramdam ko kasi
Ayoko ang dahilan kung bakit nangyari to sa kanya. Hey! Huwag kang malungkot. May trabaho naman ako. May savings pa ako sa bangko at hindi ako mawawalan. Anthony? Bakit ba kasi akong pinili mo? Pamilya mo sila, Anthony. At ako, wala lang naman ako sa buhay mo, di ba? Nakatungo kong wika sa kanya. Sino nagsabi sa'yo? You're not nobody. You're my future, Stella. Kagad akong napatingin sa kanya. Tama ba ang narinig ko? Ako daw ang future niya? Anong ibig sabihin nun? At kahit ano pang mangyari, palagi mong tatandaan na ikaw lang lagi ang pipiliin ko. Hindi ko namalayan na umiyak na pala ako dahil sa mga sinabi niya. Ano bang ginawa ko at pinagkalooban ako ng Diyos ng katulad ni Anthony? Nang taong willing akong piliin kahit gaano pa kakomplikado ang sitwasyon ng buhay niya. Mahal kita, Stella. Minsan ka nang nawala sa akin at sisiguraduhin ko ngayon na wala na makakapaghiwalay sa atin. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Kahit anong mangyari ay hindi ko na din siya iiwan. Magkasama na kaming lalaban. Kung maghihirap siya ay ganun din ako. Kung parurusahan siya ay sasama ako. Hindi ko na siya iiwan dahil magkasama na kami sa laban. Nasa photoshoot ngayon si Alfred at binigyan sila ng 15 minutes break. Sakto naman at tumunog ang cellphone niya na nangangahulugang may tumatawag. Nagtaka siya ng unregistered number ang lumabas doon kaya agad niyang sinagot. Hello? Who's this? Tanong niya sa kabilang linya. This is Bea. Pumunta ka dito sa mansyon ngayon din. Kaagad na pinatay niya ang nasa kabilang linya kaya walang nagawa si Alfred kundi ang tumakas sa shooting nila. Nang makarating siya sa bahay ng babae ay nabutan niya ito na sumisimsim ng alak sa may bakuran at mukhang malayong iniisip. Oh, what's up? Long time no talk. Naglakad siya papunta sa tabi ng dalaga at nangunot ang noo niya nang mapansing namumugto nito mga mata at ang makeup nito na nagkalat sa mukha niya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Niloko niyo ako, Alfred. Nagulat si Alfred dahil ngayon lang niya nakitang umiiyak si Bea. Ngayon lang din niya nakita na naging miserable at magulo ang itsura nito. Ano bang nangyari? Seryoso niyang tanong kay Bea. Hindi legal ang marriage namin ni Anthony. All this time, akala ko ay nakuha ko na siya. Hindi pa din pala. Tumawa ito ng mapakla at muling uminom ng alak. So bakit mo ba ako pinapunta dito? Kung hindi legal ang kasal niyo, wala na akong magagawa doon at hindi kita matutulungan. Akmang aalis na si Alfred nang hawakan ni Bea ang braso nito dahilan para mapatingin siya sa babae. Nagkakamali ka. Maybe sa marriage namin, hindi mo ako matutulungan. Pero sa isang bagay na alam ko, sigurado ako na malaki ang may tutulong mo sa akin. Napalunok si Alfred. Mukhang hindi naman siya magugustuhan tumatakbo sa isip ng dalaga. Alam niyang kapag nagplano ito ay palagi masama. Hindi ko na problema kung ayaw talaga sa'yo ni Anthony. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Gayumahin ko siya? Hindi mo ba naisip? Ngayong nalaman kong hindi ko talaga siya asawa, ibig sabihin ay magkakasama na ulit sila ni Stella. May diin sa mga salita nito. Napaiwas ang tingin ni Alfred. Alfred, listen to me. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng binata at tiningnan niya ito sa kanyang mga mata. Papayag ka bang maging masaya silang dalawa habang tayong dalawa ay nasasaktan? Lumaban ka, Alfred. Hindi natin to deserve. Hindi nakasagot si Alfred. Naguguluhan na siya. Nung umalis si Bea ay naging maayos na ang buhay niya, pero ngayon bumalik na naman ito ay mukhang magugulan naman lahat sa kanya. Maging ang pag-iisip nito ay naapektuhan na sa mga pinapagawa sa kanya ng tinuturing na kaibigan. Alfred, mag-isip ka nga. Kapag kinasal na kami ni Anthony, wala nang habol sa kanya si Stella. At mawawala na si Anthony sa puso niya. May posibilidad na makuha mo na ulit si Stella. Alam kong yun ang gusto mo, di ba?
Nagliwanag ang mga mata ni Alfred at mabilis na tumango. Parang sa isang iglap ay napaamo na naman siya ng babae. Tinapik ni Bea ang pisngi ni Alfred at saka ngumiti na nakakaloko. Alfred, hindi pwedeng maging masaya sila habang tayong dalawa ay nagdurusa. Kailangang hadlangan natin ang samahan nilang dalawa at hindi ako papayag na maging sila. Dahil pag nagkataon, ako mismo ang sisira sa kanilang dalawa. Wag lang nila akong subukan. Nasa akin pa rin ang huling halakhak, Alfred. Tandaan mo yan.